Ang pagsisinungaling ay pwede nating sabihin armas ng ibang tao para protektahan yung sarili, para makalusot sa ipit na sitwasyon. Pero paano kung sa pagsisinungaling mo, ang kasinungalingan naging totoo? Yan po ang pag-uusapan natin sa Be Empowered program natin. Please, i-share nyo po yung link ng program na ito at sama-sama natin na panoorin ang story ng special guest natin for today. At andito po tayo ngayon kasama yung special guest natin. Ano pong pangalan ninyo? Ako po si Jocelyn Docardo. Jocelyn. Taga saan po kayo, Ma'am Jocelyn? Taga Novaliches, Quezon City. Taga Quezon City lang rin. And gano'n na rin po kayo katagal na nag-work sa abroad? 19 years po, since 2006. Ilang taong ka pa lang that time? 27. 27. Pero anong reason mo kung bakit nag-decide? Kasi mahirap mag-decide na mag-abroad. I think yun is yung pinakalas na nating desisyon kapag hindi na nagiging effective yung lahat. Paano ka nag-decide na mag-abroad na lang? Kasi nagtatrabaho po ako sa Pilipinas that time. Kaya lang naisipan ko ngang mag-abroad. Hindi naman, para din naman sa pamilya ko. Yun lang. Yun lang talaga. Yun lang po. Para maging productive din naman po ako. So ganun. So you were very young that time, 27, di ba? Yung sinabi mong pamilya na yan is yung father o yung asawa mo? Yung mother ko tsaka yung father. Yung parents, parang ganun. So, gusto mo parang mag-provide ng maayos. Makatulong. And then, saan ka po unang nag-abroad? Sa UAE po, sa Middle East. Gano'n ka rin katagal doon? 3 years po. Pero iisang amo lang? Opo, isa lang po. And so far, kamusta po yung experience mo doon? Hindi madali, lalo na kung katulad ko na first time na nag-abroad. Kasi malaki yung bahay. At saka, pero bakit Saudi ba? Kasi di ba marami namang bansa? Mas open city po ang UAE. So parang unlike sa other Middle East. Para mas madali rin makapag... tinatanong ko kasi maraming nanonood sa atin na siguro pinaplano mag-abroad. And then siguro ang first option rin nila is yung Saudi kasi nga madali. May bayad rin bang placement fee? Wala po. So libre lahat talaga. Salary deduction for 3 months. So for 3 months. Pero parang wala lang. Parang pumunta ka lang doon. And then, pero ang hindi kasi nila alam is kung ano yung tunay na experience doon. Parang ikaw. I believe lahat ata yun parang training ground ng mga nag-abroad, di ba? So, hindi maganda yung naging experience mo doon. Bakit? Kasi, pag nasa UAE po ako, maraming trabaho. Gabi-gabi, 4 na sasakyang malalaki ang kinakarwash ko, malaki ang bahay, tapos yung amo ko na palaging nakasigaw, at hindi lang yun, dinadala ako sa Egypt. Bakit? Anong... dinadala ako ng lola doon, kasi meron din silang bahay sa Egypt. Ngayon, doon ako natatakot kasi kung ano man yung pwedeng mangyari sa akin, wala akong mahihinga ng tulong, lalo na kung ang kontra ko nasa UAE. So, kung saan-saan ka pa palang bansang dinadala na supposed to be, hindi naman dapat. Kasi yung visa mo is nasa UAE lang as a worker doon. And paano mo dinala yung ganitong sitwasyon? Mahirap po kasi kung nasa Egypt ako, mahirap yung sitwasyon na pakiramdam ko na kung merong masamang mangyari sa akin, tapos ka? Wala akong mahihinga ng tulong. Kaya nag-decide ako na pagbalik ng UAE na una ang ginawa ko, gusto ko na lang tumakas. At pumunta sa... Kasi uso po yan sa UAE talaga na. Bakit kasi talagang mahirap yung amo talaga na? Mahirap po. Saka hawak nyo rin ba yung passport nyo? Hindi rin? Hindi po hawak. Talagang... Sa employer po. So parang kung tatakas ka, wala kang kahit ano rin? Parang wala. Diretso lang po ako ng embassy. Pero naisip ko na baka mas mahirap na makabalik ako kaagad ng Pilipinas.
Kaya ang pinaka-reason ko na lang na pwede akong payagan na umuwi yung about sa family na emergency. Na naisip ko na na-stroke yung father ko at then after that na comatose. Sinabi mo yun sa... Sinabi ko po Sinabi mo yun. yun sa kanila, pero hindi naman totoo. Hindi healthy po, malusog po. Malusog yung... Opo, yung father ko that time. Pero tika lang, di ba usually 2 years lang naman yung kontrata doon or hindi? Opo, nag-extend po ako. So ikaw yung nag-decide na Ako mag-extend. Po, ako po. Pero bakit kahit hirap ka na? Hindi ko po rin alam. Talagang... Kaya sabi rin ng mother ko na ikaw naman ang may desisyon yan. Kaya wala akong pwedeng sisihin. So, ang nangyari is, I believe ito rin yung tumatakbo minsan sa isip ng mga tao. Especially dyan sa Middle East. Na parang mahirap, pero wala akong magawa. Let's extend na lang. Kasi parang mas okay na rin na may work kaysa wala. Yes. So hanggang sa umabot ka sa point na ayaw mo na yung ganyan. Kasi dinadala ka na sa ibang bansa. So napilitan ka magsinungaling na na-comatose na stroke yung father mo. Kahit healthy yung father mo. I believe labag rin yun sa konsensya mo, di ba? Ang daming pwedeng sabihin, yun pa. Then umuwi ka ng Pilipinas po. Napauwi ako dahil. Pinauwi ka. Dahil doon. Kasi parang emergency. Opo. After 1 week, pinauwi po ako. And then afterwards noon, saang bansa ka na nag-next? Nag-apply po ako dito din sa Hong Kong. Bakit Hong Kong naman? Hong Kong kasi nandito po yung aking auntie. So at least may kakilala ka na. Yes po. At saka, ang sabi po niya, may day off naman po. Kasi doon ba wala kayong day off? Wala pong day off. Kahit isang araw? Wala po. So sabihin natin yung 3 years na yun, every day. Po. Every day po. Paano kapag Ramadan pa? Mas po yun. Mas Talagang trabaho po. Tapos walang pahinga. Wala. So, pumunta ka dito sa Hong Kong. Sa Hong Kong, ilang years ka na nagtatrabaho? Sa Hong Kong since 2010 po. So, nasa 15 years. No, imagine that. Nakailang amo ka na dito? 3 po. 3 lang? Opo, 3. So, yung una mong amo? 6 years po. 6 years. And then, pangalawa? 2 years. Tapos ito na nga yung current. Umalis po ako and then naghanap ako ng iba na na-terminate ako. 6 months lang po ako. And then bumalik ako sa dati kong amo. Itong 2 years na to? Opo. Ito yung pinakauna? Opo, bali 6 years na po ako. Nice. So, ngayon matagal. So, and then dito sa Hong Kong while working, alam natin na maraming mga challenges. Yes. Pero ano yung, I believe hindi mo makakalimutang challenges habang nandito sa Hong Kong? Yes, after 4 years po na nagtatrabaho ako dito sa Hong Kong, na tumawag yung family ko na, yun nga po, na-stroke at na-comatose yung father ko. So this time, nagkatotoo? And mas worse po, namatay po Namatay? ang father ko. Kaya nung umuwi ako ng Pilipinas, nasa kabaong na siya. So yung guilty feeling na naramdaman ko po. So umabot sa punto na sinisisi mo yung sarili mo? Opo. Na yung idinahilan ko kung gaano ka powerful yung salita? Yung salita ko. Kasi kung anong sinabi mo, ginamit ng masama para magkatotoo at bawian ng buhay yung ama mo. Opo. Paano ka napunta dito sa help center? Through friend po na meron pong Holy Oil event. Pero gano'n ka na rin katagal dito sa help center? Since 2011 po. So medyo matagal na rin. 14 years po. 14 years. Yeah. And sabi mo matagal na, napunta ka dahil sa Holy Oil. Opo. Pero pagdating mo dito, alam ko na marami pa ring tumatakbo sa isip mo, bigat. Kasi nga namatay yung father mo ng, alam mo yun, based sa word na sinabi mo, kasi nungaling ang sinabi mo, nagkatotoo. Paano nakatulong yung help center sa ano? I believe, ang pinaka matutulong is yung pagpapatawad sa sarili. Paano? Yes, Paano yun? Kasi that time po, ang pagkakaalam ko, ang white lies is Okay lang. Okay lang po at hindi ganun Kabigat. kabigat yung kasalanan ng pagsisinungaling. Ngayon, natutunan ko po na yung maliit man or malaking pagkakasala, white lies man yun, or kung ano man yung tawag na ibang color niyan, Kasalanan. ay same din po. Kasalanan pa rin po. Pero paano yung Kaya, process naman ng pagpapatawad mo sa sarili? Humingi ako ng tawad, kahit wala na yung father ko, humingi ako ng tawad. Ganun din po, humingi ako ng tawad higit sa Diyos. Kasi ang hirap mapatawad ng sarili. Opo. I believe, minsan kaya natin mapatawad yung iba, pero minsan yung sarili natin, yung bigat, yung guilt na dala-dala yan. Kasi imaginein mo, namatay pa. Opo. Pero at least,
ngayon dito sa health center, mapayapa yung mindset mo right Yes now? po. Paano ka natulungan ng health center Yes pa? Doon po na natutunan ko na humingi ako ng tawad sa Diyos na i-claim ko na napatawad na ako at hindi na muling gagawa ng mga bagay na alam ko po na labag sa kaloob. So right now, maingat ka na sa Yes sinasabi po. mo. Yes Imbes na sumpa, blessing na. Yes po. Yan yung pinakadapat na mangyari. At yun rin po yung gusto naming sabihin para sa inyo. Kayo nanonood sa amin. Siguro, lagi mong sinusumpa yung buhay mo. Lagi mong sinasabi sa buhay mo, walang kwenta, kaya nagiging walang kwenta. Hindi dahil minalas ka. Ikaw na rin mismo. Tandaan nyo, makapangyarihan yung salita. Yun yung reason kaya may mga program kami dito para bigyan kayo sana ng lesson. Mag-ingat sa lahat ng lumalabas sa salita mo. Instead na i-confess mo yung defeat, why not yung tagumpay? Bisitahin nyo po yung help center namin at nandito kami araw-araw bukas para matulungan po bawat isa sa inyo. Maraming salamat po sa pag-guest sa aming program. I believe nakatulong ka ng malaki sa maraming mga OFW. So, ano pang hinihintay ninyo? Kayo na lang ang aming inaantay. Pagpalain po kayo ng Diyos. Hello, ako po si Pastor Joshua dito po sa UCKJ Health Center dito po sa Hong Kong. At yung mga napanood nyo pong testimony ay mga testimony ng mga OFW dito sa Hong Kong. Pero I believe makaka-relate rin naman kahit nasaan po kayong bansa. Basta OFW. Ang health center po natin ay walang pinipiling religion. Base na rin po sa name, Health Center. Kung kailangan nyo po ng karagdagang information, nandito lang po sa baba lahat ng information na kailangan ninyo, kontakin nyo lang po kami at magiging masaya po kami na matulungan ka, ma-assist ka, nasaan man po kayong bansa. Pagpalain po kayo ng Diyos.